Itinutulak ng robot ang basura papasok sa kanyang tiyan. Pagkatapos pinipiga ng malakas hanggang maging isang parisukat. Siya ang huling robot na nangongolekta ng basura sa mundo. Mag-isa na siyang nagtrabaho sa mundo ng 700 taon. Noong una sinusunod lang niya ang sistema para mag-ayos ng basura. Ngunit matapos ang daan-daang taong pagtatrabaho, unti-unti siyang nagkaroon ng sariling kamalayan. Nagsimula siyang matuto, gamitin ang basura para magtayo ng matataas na gusali. Akala niya kapag nalinis lahat ng basura, babalik muli ang mga tao sa mundo. At hindi na siya magiging ganoon kalungkot. Ngunit sobrang dami ng basura sa malawak na mundo. Mag-isa lang siyang robot kaya hindi niya matatapos ito. At dahil walang nag-aayos ng kanyang mga kasama, lahat sila ay nasira na. Ngayon ang tanging kasama niya ay ang matibay na ipis. Matapos ang isang araw ng trabaho si Wall-E, bumalik sa kanyang maliit na bahay. Mahilig si Wall-E sa kalinisan. Bago pumasok ay isinasabit muna niya ang kanyang sapatos sa gilid. Pagkatapos ay kinuha ang cassette tape at pinapatugtog ang paborito niyang musika. Pagkatapos ay sinimulan niyang ayusin ang mga bagay na napulot ngayong araw. Inilagay ang Rubik's Cube sa parehong kulay. At itong parang kutsara pero parang tinidor din. Parang saan man ilagay ay hindi akma. Kaya inilagay niya sa gitna. Uli ay isang lighter. Binuksan ni Wall-E ang kanyang aparador ng koleksyon. At puno na ito ng napakaraming lighter. Matapos gawin ang lahat, kalmado siyang tumingin sa paborito niyang pelikulang romantiko. Laging naaakit ng husto sa pag-ibig ng tao. Gustong-gusto niyang magkaroon din tulad sa pelikula ng isang kasama. At kusaring nagsama ang kanyang maliliit na kamay. Sa gabi ng pagtulog ay nagiging parang maliit na kahon siya. At ang aparador ng koleksyon ang kanyang kama. Para rin siyang isang bata. Kailangan pang iugoy ang sarili bago makatulog. Kinabukasan ng umaga, nagising siya sa tunog ng babala na mababa na ang karga ng baterya. Kinalagkad niya ang pagod na katawan papunta sa pinto. Isinuot ang sapatos. Pagkatapos umakyat sa bubong, nagpaaraw ng 2 taon at kalahati, na parang may amoy ng araw. Patapos mapuno ng enerhiya, muli siyang nagsimula sa araw-araw na gawain. Nakakita ang robot ng isang damit na parang takip sa mata. Inusisa niya itong mabuti, at sinubukan sa mata. Sakto ang sukat. Habang nangongolekta, nakakita siya ng isang kahon. Itinapon ang singsing dahil hindi kasya. Ngunit maganda ang kahon. Inilagay muna sa kahon ng koleksyon. Sa paghahanap ng mga yaman, nakakatagpo rin siya ng maraming nakakatawang bagay. Tulad nito. At ito. Ilan na ang karga ng baterya ninyo ngayon? Magkomento kung pareho tayo ng karga at baka maging magkaibigan. Hanggang sa nakakita siya ng parang refrigerator. Binuksan niya gamit ang laser. At sa loob ay may isang berdeng bagay na di pa niya nakita. Isang halaman. Maingat itong binalot ni Wall-E gamit ang kanyang maliliit na kamay. At inilagay sa kahon para dalhin pa uwi at ingatan. Ngunit pagdating sa pintuan ng bahay, napansin ni Wall-E ang isang kakaibang pulang tuldok sa sahig. Aabutin na sana niya ito. Ngunit bigla itong gumalaw at tumakbo palayo. Dahil sa kanyang kuryosidad, hinabol ito ni Wall-E. Hindi niya alam na may paparating na panganib. Dumarami ang mga pulang liwanag. Sa sandaling iyon, biglang huminto ang liwanag. At nagsama-sama rin ang iba pang liwanag dito. Inabot na sana ni Wall-E ang liwanag. Nang biglang umuga ang lupa, natakot si Wall-E at nagtatakbo palayo. Ngunit may sumabog malapit sa kanya. Wala nang mapagtataguan si Wall-E. Kaya gamit ang kanyang maliliit na kuko ay naghukay siya sa lupa. Nang bumalik ang katahimikan, dahan-daang sumilip si Wall-E. At nakita niya ang isang napakalaking barkong pangkalawakan. Sa oras na iyon, nakita rin niya ang isang puting robot. Baka sa wakas ay may makakasama na siya. Bigla. Hindi niya akalain na isang nakakatakot na robot pala ito. Kaunti na lang at matatamaan si Wall-E. Nagtago si Wall-E sa likod ng bato at nanginginig. Parang may hinahanap ang puting robot. Nag-iikot sa lungsod na nag-i-scan. Ngunit walang mas nakakatakot kaysa sa kalungkutan. Kaya palihim siyang sumunod sa puting robot. Sa oras na iyon, lumapit si Ipis sa tabi ng puting robot. Maya-maya. Tunay ngang hindi napapatay ang Ipis. Kahit binaril ay walang gallows. Inabot ng puti ang kanyang kamay. At pinaakyat si Ipis sa kanya. Natawa ang puti sa tuwa. Napangiti rin si Wall-E sa nakita. Bigla. Nagkubli si Wall-E sa anyong kahon at hindi gumalaw. Nang makita niya si Ipis, doon lang siya naglakas ng loob na abutin ito. At pinaakyat si Ipis sa kanyang kamay. Pagkatapos ay iniskan siya ng puti.
At nang makita na isa lang siyang robot na nangongolekta ng basura. Pagkatalikod niya ay umalis na siya roon. Pero si Wally ay parang asong sunod-sunod na nakabuntot sa puti. Nang biglang lumingon ang isa. Nataranta si Wally sa takot. At nabangga sa maliit na kariton. Mas nakakatawa pa, siya pa ang nataman ng kariton sa pinto, para lamang makalapit sa puti. Sinundan ni Wally mula umaga hanggang gabi. Hanggang sa magpahinga na sa gabi ang puti. Saka lamang naglakas loob si Wally na lumapit. Nang makita niyang natutulog na ito, pumulot siya ng maliit na singsing na bakal sa lupa, balak gawing regalo para sa puti. Kinabukasan ng magising muli ang puti. Nakita nito ang isang pangit na modelo, na tila hindi niya nagustuhan. Nalungkot si Wally. Kaya tinadyakan niya ang bakal na tubo. Ngunit siya ang natabunan nito. Samantala, nagsuri ng napakaraming lugar ang puti. Ngunit hindi pa rin makita ang hinahanap. Unti-unti siyang nawalan ng pasensya. Habang dumaraan sa isang lugar, naakit siya ng magneto. Hindi na nakatiis ang puti. At sumabog sa galit, nagpakawala ng ilang bala ng kanyan. At winasak ang lugar na iyon. Unti-unti ring kumalma ang puti. Nakita ni Wally na malungkot siya. Kaya palihim siyang lumapit, ngunit biglang lumingon ang puti. At nagulat siya, tinanong siya ng puti, kung ano ang kanyang misyon. Agad namang sinimulan ni Wally ang paglagay ng basura sa tiyan. At piniga ito, pagluwa niya, lapat na ang basura. Napahamak si Wally sa bagay na pinakamagaling siya. Pagkatapos ay nagpakilala sila sa isa't isa. Wally. Eva. Eva pala ang pangalan niya. Maganda ang unang usapan nilang dalawa. Biglang tumunog ang alarma sa katawan ni Wally. Sumilip siya, at nakita ang paparating na bagyong buhangin. Balak niyang hilahin si Eva palayo, pero tinutukan siya ni Eva ng baril. Eva, nang mapagtanto ni Eva, huli na ang lahat, nilamon na sila ng bagyong buhangin. Naligaw si Eva, at tinatawag si Wally habang nasa gitna ng bagyo. Hinawakan siya ni Wally, at dinala siya pabalik sa kanyang bahay. Binuksan ni Wally ang lahat ng ilaw. Na agad nakaakit kay Eva sa makukulay na ilaw. Namasyal si Eva sa loob ng may kuryosidad. Hanggang sa mapansin niya ang tuyong isda. Biglang kumanta ang isda, na ikinagulat niya at tinutukan ng baril. Labis na natakot si Wally. Kaya agad siyang hinayla palayo kay Eva. Dahil baka masira ang bahay sa isang putok lang. Para magpakampante si Eva, kinuha ni Wally ang isang panghalo ng itlog. At ipinakita kung paano gamitin. Ngunit ilang saglit lang. Lumipad ang panghalo, at palihim na itinabi ni Eva. Kumuha ulit si Wally ng bubble wrap, at tinuruan siyang laruin ito. Nagustuhan naman ito ni Eva. Pero sa susunod na sandali, inabot ni Wally ang Robux Cube kay Eva. At nang bumalik siya dala ang ibang bagay. Laking gulat ni Wally nang makita niyang naayos ang Robux Cube. Habang nagtataka pa siya, nasira naman ni Eva ang videotape. Agad niya itong inayos gamit ang mga kasangkapan. Ipinalabas sa telebisyon. Tahimik siyang nagdasal na gumana pa ito. Buti na lang lumabas pa rin ang larawan. Sumasayaw ng magkasama ang mga tao. Kaya sumayaw si Wally sa harap ni Eva. Ngunit hindi ito masyadong naintindihan ni Eva. At biglang tumalon-talon, na ikinayanig ng buong bahay. Agad siyang pinahinto ni Wally. At tinuruan kung paano sumayaw. Pero lalo lang bumilis ang ikot ni Eva. Hanggang sa matamaan at mapalipad si Wally. Nasira ang isang mata ni Wally. Lalapit sana si Eva, pero pinigilan siya ni Wally na kaya niya ito. Hinipo niya ang kanyang kabinet ng koleksyon. Inalis ang sirang mata, at ikinabit ang maayos na mata. Napansin ni Eva ang mga lighter sa kabinet. Kinuha niya at sinuri, at hindi sinasadyang napailaw ito. Habang pinagmamasdan ng apoy, lalong naging malapit ang dalawang robot. Si Eva ay nakatingin sa apoy. Si Wally ay nakatingin kay Eva. Napakaganda niya. Nag-ipon ng lakas ng loob si Wally na hawakan ang kamay ni Eva. Ngunit nang lumingon si Eva, muli siyang naduwag. Kinuha ni Wally ang pinakamahal niyang yaman. Nang ice-can ito ni Eva, lumabas ang berdeng liwanag sa kanyang dibdib. Binuksan ni Eva ang kanyang kompartamento. At sinipsip ang halaman. At agad na pumasok sa sleep mode. Kahit anong tawag ni Wally sa kanyang pangalan. Walang kahit anong reaksyon. Akala ni Wally na ubos na ang kuryente niya. Kaya dinala niya ito sa ilalim ng araw. At pina-charge gamit ang solar power. Lumipas ang mahabang oras. Hindi pa rin gumagalaw si Eva. Pero hindi pa rin siya iniwan ni Wally. Kahit umulan ay nasa tabi niya. Napakapuro ng kanilang pagmamahalan. Ilan ang battery level ninyo ngayon? Ilagay sa komento. Pareho tayo ng level, pwede tayong maging magkaibigan. Ibinyahe ni Wally ang natutulog na si Eva. Namasyal sila. Sumakay pa sila sa bangka at tumawid sa maruming kanal. Inukit ang kanilang pag-ibig sa basurahan.
magkasamang nanood ng magandang paglubog ng araw. Hinawakan ni Wally ang kamay ni Eva, at sabay nilang pinagmasdan ang araw. Akala ni Wally hindi na magising si Eva. Isang araw, inayos niya ang gamit at papasok na sa trabaho. Tumingala siya at nakita si Eva sa bubong. At tulad ng dati nagsimula na siya sa trabaho. Ngunit ngayong araw, malungkot siya. Laging si Eva ang nasa isip niya. Biglang yumanig ng malakas ang lupa. Naramdaman ni Wally na may masama. Kaya buong bilis siyang bumalik sa bahay. Nakita niyang si Eva at si Ipis ay tinatangay ng hangin. Pagdating niya sa bahay, huli na siya. Nadadala na si Eva papasok ng spaceship. Upang mahabol si Eva, walang alintana ni Wally ang sariling kaligtasan at umakyat sa spaceship. Habang papalayo ito pataas, nadala si Wally papunta sa kalawakan. Hanggang sa makarating sa isang higanteng barkong pangkalawakan. Palihim niyang inilagay ang paa at pinadapa ang lahat ng robot. At dali-dali siyang humabol. Pero nahinto nang makita ang dalawang mataba. Hindi niya na maalaya na nasa tirahan na pala ng mga tao. At lahat ng tao rito ay puro matataba. Umaasa sila sa upuang may makina para makagalaw. Kung gusto nilang kumain, kailangan lang nilang igalaw ang daliri. At kusang ihahatid ng robot ang pagkain. Halatang nasa panahon na sila ng puro pahinga. Sa hinaharap, nakamit na ng tao ang ganitong pamumuhay. Kung gusto kumain, galaw lang ng daliri. At dadalhin ng robot sa kanila. Kahit maglakad ay hindi na kailangan. Laging nakahiga lang sa sasakyan. Ang masama lang, lahat sobrang taba na parang baboy. Kahit mahulog mula sa sasakyan, hindi nila kayang bumangon pabalik. Buti na lang tinulungan siya ni Wally. Pagkatapos tulungan ang mataba, napansin ni Wally si Eva na dinadala palayo. Kaya dali-dali siyang humabol. Bago umalis ang truck, tumalon siya papunta sa ibabaw nito. At itinulak si Eva papunta sa silid ng kapitan. At ang kapitan dito ay mataba rin. Maging ang pag-inom ng tubig ay hirap siya. Sinabi ng robot na butler sa kapitan, na nagdala si Eva ng isang halaman mula sa Earth. At sa oras na iyon, nagising na si Eva. Sinuri siya ng robot na butler. Ngunit nang buksan ang compartment ni Eva, wala itong laman. Muling sinuri ng robot na butler si Eva. At agad niyang sinabi na sira na si Eva. Pagkatapos ay dinala ng pulis robot si Eva para ayusin. Naiwan si Wally na ikinagulat ng kapitan. Nakipagkamay pa si Wally ng magiliw sa kapitan. Tiningnan ng kapitan ang putik sa kamay niya. At agad niyang pinaalis si Wally. Kasama ng mga sirang robot. Mula sa labas ng salamin si Wally. Nakita niyang binuksan ang ulo ni Eva. Agad siyang bumaril ng laser. At sinira ang harang ng makina. Dali-dali siyang pumasok para iligtas si Eva. Agad niyang kinuha ang braso ni Eva. Susubukan pa sanang bawiin ni Eva. Pero hindi sinasadyang nagpaputok ng laser cannon si Wally. At tinamaan ng kanya ng main switch. Agad na natigil ang lahat ng braso ng makina. At nabuksan ang mga kulungan ng mga robot. Tinuring nilang tagapagligtas si Wally. At binuhat siya palabas. Ngunit hindi pa sila nakakalayo. Hinaranggan sila ng robot na tagapamahala. Dumating si Eva at naabutan si Wally. Ngunit tinapak siya ng robot na tagapamahala. At agad siyang tinukoy bilang mapanganib na robot. Bago pa sila magtalo, inatake na sila ng kalaban. Kaya tumakas agad ang dalawa. At nagtago sa loob ng elevator. Napansin ni Wally na nasa TV sila. Galit na binaril ni Eva ang TV. Natakot si Wally at naging kahon. Pagkatapos ay nakahanap si Eva ng lifeboat para kay Wally. Pero ayaw umalis ni Wally. Ipinwesto siya ni Eva at aalis na sana. Ngunit lumabas ulit si Wally. Sa oras na iyon, may dumating sa pintuan. Agad pinatay ni Eva ang lahat ng sistema. Mabilis silang naghanap ng taguan. At agad may dumating na robot sa lugar na iyon. Nakita nilang mula sa kompartamento. Kinuha ang halaman na dinala ni Eva. Pagkatapos ay pinindot ang self-destruct at umalis sa lifeboat. Nang makita ni Wally ang kanyang mahalagang bagay agad niya itong kinuha. Ihahandog na sana niya kay Eva. Ngunit isinara ng barko ang balbula. At kusang lumipad palayo. Nang makita yun ni Eva agad siyang sumakay sa kapsula. At ipinaputok ang sarili palabas. Samantala ang barkong kinalalagyan ni Wally ay nagsimulang magbilang. Sa loob ng 20 segundo ito'y sisabog. Nataranta si Wally. Wala siyang alam paano magpatakbo ng barko. Kaya pinindot niya ang mga button ng walang ayos. Ngunit hindi niya napigilan ang pagsabog. Sa huling sandali, binuksan niya ang fire extinguisher. Ngayon, ilan ang natitirang battery ninyo? I-type sa komento. Pareho ng battery. Pwedeng maging kaibigan. Sa susunod na segundo, sumabog ito. Si Eva ay napilitang manood mula sa malayo. Ngunit tumakbo pa rin siya papalapit. Bigla niyang nakita si Wally na dumadaan sa tabi niya. Hindi pala siya nasabugan. At buo pa rin ang katawan.
Ginamit niya ang fire extinguisher para lumipad papunta kay Eva. At iniabot ang halaman na pinrotektahan niya. Agad itong tinanggap ni Eva at nilagay sa kompartamento. Masayang niyakap niya si Wally at umikot. Ito ang unang beses na nayakap si Wally ni Eva. Pagkatapos ay dinala siya pabalik sa barko. Iniabot ni Eva ang halaman sa kapitan. Tuwang-tuwa ang kapitan. Kapag nascan ang halaman, makakabalik na sila sa Earth. Binuksan ng butler ang scanner. Ngunit biglang lumitaw ang robot na butler. At tinanggihan ang utos ng kapitan. Inutusan pa ang mga robot na tagapamahala na agawin ang halaman. At direktang itinapon ito sa basurahan. Sa sandaling iyon, lumabas si Wally. Buti na lang ligtas pa ang halaman. Ngunit ginamit ng robot na butler ang kuryente. At napahimatay si Wally. Diretso siyang bumagsak sa dilim.